Ako po si Jose Antonio Cape Pierce Goytia, unang nominado po ng Yan, siya po ang ating first nominee. Bombero Party Bali po ang Pinas lang po si Cap Lenin, third nominee po siya. List at tagapangulo. Unang-una po, masakit po sa amin ang mga nangyari itong mga nakaraang araw. Ngayon, nagtipon-tipon tayo ng mabigat na puso at matinding kalungkutan upang alalahanin at parangalan ang ating minamahal na kaibigan, Lenin. Ang ating mahal na si Chairman Lenin Bacot, isang matatag na leader. Ang kanyang maagang pagkamatay at marahas na pagpanaw ay nag-iwan ng malaking bakas sa ating mga puso at sa laban para sa mga adikain ng kanyang pinaninindigan. Si Chairman Lenin ay higit pa sa isang leader. Siya ay isang ilaw ng pag-asa para sa aming sektor. Ang kanyang hindi matitinag na dedikasyon sa serbisyo. Ano po siya eh, bumbero po si Cap Lenin. Huwag niyo natin kalimutan ha. Bumbero rin po siya. Siya ay nakadistino sa Sampaloc. Siya po ang may hawak ng Sampaloc sa mga firefighters. Kaya napakasakit po ito na isang firefighters po talagang pinag-initan po. Malupit talaga. Sobra. Ang tunay na malasakit niya sa ating komunidad at ang kanyang walang sawang paghahangad ng hustisya at progreso ay nagsisilbing inspirasyon sa aming lahat. Ang kanyang pangarap ay malinaw, ang itaas at palakasin ang aming sektor, ang ipaglaban ang karapatan ng bawat isa at ang magtatag ng isang kinabukasang nakasandig sa katarungan, dignidad at pagkakaisa naming lahat. Sa araw na ito, Ayan po sinasabi ko sa inyo. Kaya yung nagsasabi dyan DDS to, ang labo. Na tayo po ang original. Hindi po tayo DDS, no? Ayan po, ngayon sinasabi ko sa inyo, na may pagkakagulo. Maraming gustong pumapel, maraming gustong umangkin. Kasi nga po, napakaganda po nito na ang bumbero po ay mabibigyan po natin ng representative diyan po sa Kongreso. Kaya ito na po nangyayari talaga. Napakadaming mga pangyayaring nakakalungkot. mariin namin kinokondena ang mga panirang Mami Irene, Daddy Armin, shoutout po. ambus at ang walang awang pagpatay kay Chairman Lenin. Ang kasama na ito ay hindi lamang laban sa isang Yung CCTV po, ini-edit ko pa, grabe po. Yung CCTV, ini-edit ko pa po kasi grabe, hindi talaga bubuhayin. Grabe, inubos po, tinadtad po talaga ng bala. Wala talaga siyang walang yung lang sinabing talagang parang ang order sa kanila, wala kailangan hindi talaga buhay na buhay. Tinadtad, inubos yung bala eh. Inubos po talaga. Ubos na ubos. Grabe. tao. Ito ay isang atake sa ating mga pangarap at adikain. Nananawagan kami sa lahat ng otoridad at mga law enforcement na magsagawa ng isang masigasig, mabilis at makatarungang investigasyon. Dapat makamit ang hustisya at ang may sala ay kailangan managot kahit sino pa sila. Sa kabila ng ating kalungkutan, nais kong ipaalala sa lahat na manatiling kalmado, ngunit maging mapagbantay. Nagtitiwala tayo sa ating gobyerno at sa ating mga tagapagtupad ng batas na maghahatid hustisya para sa mahal naming Chairman Lenin Bacot. Nihiling namin ang inyong kooperasyon. Kung meron kayong anumang impormasyon, kahit na maliit, mangyaring lumapit kayo. Mahalaga ang inyong tulong upang matuklasan ang katotohanan at makamit ang hustisya para sa ating pumanaw na pinuno. Habang tayo ay nasa kalungkutan, dapat din nating alalahanin ang kanyang legasiya. Gamitin natin ang ating dalamhati, sama ng loob bilang lakas upang magpatuloy sa kanyang laban.
Kasi parang lumalabas. Gina Chavez, I love you too. Thank you, thank you. Kasi parang lumalabas talaga, parang gustong takutin yung ABP. Ang dami po kasi masasagasaan ng ABP po talaga eh. Kasi po, ang dami masasagasaan ng ABP. Kami nga dito, parang damay-damay na po kami ngayon. Pati mga vlogger po ng ABP, nandadamay na po kami ngayon. Madami na nga rin po threat sa amin. Marami pong threat sa amin, pero hindi po pwede po. Kailangan natin ilaban po ang mga bumbero. Pinakita ko rin dito sa inyo, suportado po tayo ng dating presidente ng mga firefighters retirees. Suportado po ang ABP. Kaya napakalakas po ng ABP. Hindi po nila inaakala from number 50, ngayon nasa number 11 na. Kaya ang dami po talagang na tumataas ang kilay sa ABP. Pero yung pagkamatay po ni Cap Lenin, hindi po mahihinto tayo. Dire-diretso tayo para sa pangarap natin sa ating mga bumbero at sa mga Pilipino. Sa advocacy, sa pagtulong sa ating komunidad, at sa pagkikibaka para sa mga adhikain na kanyang pinangarap. Panatilihin natin buhay ang kanyang diwa. Ituloy ang kanyang nasimulang laban at bigyan pugay ang kanyang alaala sa pamamagitan ng pagpanalo sa halalan para sa kanya at sa ating sektor ng kanyang minamahal. Yan, ipanalo natin ang ABP. Yun na lang po ang regalo natin kay Cap Lenin. Tandaan nyo po, ang ABP po nagbuwis na ng buhay para sa Pilipino. Hindi na po birong laban to. Kumbaga seryosong laban na po ito. Meron na po nagbuwis ng buhay sa ABP para sa ating kapakanan. Para sa kapakanan po ng Pilipino. Ngayon, hindi na tayo hinto. Dire-diretso na to. At pag nanalo po yung ABP, yung mga pinapangako namin sa inyo, tutuparin namin yan. Tutulungan namin ang mga barangay kahit sa kapirasong hindi naman tayo malaki hindi naman malaki budget ng party list, pero pipilitin po natin na mai-request po ang mga fire extinguisher. Kami po mismo magdi-deliver sa inyo. Masusubaybayan nyo po yan sa ABP Diaries or ABP. Basta may gagawa kami ng YouTube para sa mga pagbibigyan natin. Hindi po yung para pagkakitaan. Para ipakita po sa inyo na tinutupad lang natin ang ating tungkulin. Tutulong po tayo sa ating mga sa ating mga kaya po. Kung sakali manalo po ang ABP, tutulong po tayo talaga. Hindi po tayo hindi po tayo, at sinasabi ko nga sa inyo, kapag hindi tinupad ng ABP yan, ako mismo ang sisira sa ABP. Kaya po, eto po ang ABP, nagbuwis na ng buhay para sa atin, para sa mga bumbero. Grabe po kasi nakakaawa talaga yung mga bumbero eh. Tingnan niyo po parang nakakaano po eh, kaya sinuportahan ko eh. Nakakalumo po pag interviewin mo yung mga bumbero, hindi sila regular. Ang problema sa ating mga bumbero, hindi sila regular. Wala silang benepisyo, volunteer lang sila. Ayun, nakakaawa eh. Pero sila ang tinatawag natin. Yung sabi nga ni chairman, kung kayo pinipilit nyong lumayo sa sunog, sila yung lumalapit mismo sa sunog. Kita mo yung sakripisyo ng bumbero? Yung mga barangay tagsisitakbuhan, sila ang papunta sa peligro. Ganun po yung bumbero, tapos volunteer lang. 'Di ba? Volunteer lang. Oy, Arian Zon Lenny, maraming salamat po. 'Di ba? Kaya ipwesto natin 'to. Ang Bumbero Party List! Sa lahat ng taga-suporta, kaibigan at kasapi ng ating komunidad, nasamahan kami. Magkaisa tayo sa layunin at determinasyon. Panangalagaan natin ang alaala ng mahal nating Chairman Lenin Bacod at ituloy ang kanyang laban. Sama-sama, magpakatatag tayo. Sama-sama, mag-ugi tayo para sa kanya. Para sa ating komunidad at para sa kinabukasan ng kanyang pangarap. Maraming salamat po. Ayan po Kume. Hustisya! Sigaw ng bayan! Hustisya! Hustisya para kay Lenny Bacod! Hustisya! Sigaw ng bayan!
Justisya! Justisya para kay Chairman Bangag! Justisya! Grabe po talaga nangyari, no? Grabe, oh. Alam mo po, napakasaya ng pamilya ng ABP. Pag nag-field yan, mga yan, napakasaya po para magtotropa lang. Tapos pag may humihingi ng tulong kay chairman, binibigay niya agad. Di ba? Kaso ang problema nga lang po talaga na nagkaroon ng biktima po si Kap Lenin. Ayan po. At kung sino po may impormasyon, ipagbigay nyo lang po alam sa ABP o kaya sa akin, sabihin nyo lang po kung may informasyon kayo. At kung napatunayan po natin at nakatulong kayo, meron po kayong 1 milyon. 1 million pesos po kapag naturo nyo po ang may pakana, ang may sala sa pagkamatay ni Kap Lenin. Bibigyan po kayo ng ABP ng 1 million pesos. Cash po yon, agad-agad, basta po nahuli natin at naresolba natin ang pagkamatay ni Kap Lenin. Ayan po baka may maitulong po kayo. 1 million pesos po para sa inyo. Straight cash po yan na ibibigay. Basta po makatulungan lang po natin si Kap Lenin. Ayan po maraming salamat po. Okay, dumako naman po tayo dito sa ating idolo, si Abalos po. Huwag natin kalimutan ang ating idolo, si Abalos. Napakamahal ang presyo ng ating kuryente. Patong-patong ang charges sa generation, transmission, distribution. Dati ko na ipinaglaban ito noong 2005 at solid ko po rin paglalaban na bumaba ang presyo ng kuryente para maging solid ang ating ekonomiya. Yan solid. Si Abalos ang magpapababa ng kuryente. Hindi yan puro pangako. Hindi po yan puro pangako na napapako. Katulad ng mga bilyar. Ay! Mamaya talakayin natin yung mga bilyar. Okay? Okay? O syempre, hindi na, sabi ko sa inyo, tutulungan natin lahat ng nasa ilalim basta suportado ang impeachment. Abalos, number 1 sa balotas. Tutulungan po tayo sa mga ating pangangailangan. Siyempre, wag natin kalimutan, Sir Tolentino, Tol Tolentino. Galing pa kung Bicol, magkababayan tayo. City po ako. Yes po. Alam niyo po sir, bilang Marcos loyalist and PBBM supporter, meron lang po akong isang tanong, ibang paksa po ito. Kung ma-reelect po kayo bilang senador ulit, ano po ang posisyon mo sa impeachment trial ni Sara Duterte? Ayan. Kasi po, teka po. Ano ang posisyon mo, Tol Tolentino? Eto na po. Ang tanong! Ano ang posisyon mo sa impeachment ni Sara Duterte? Kasi po, marami po mga loyalista at PBBM supporter ang ayaw po sa inyong bumoto kasi you are identified to the Dutertes. Yes. Sasagot ko lang. Ayan po sabi, pinrangka po yan ng mga ka-vlogger natin. Marami pong BBM supporter ang ayaw bumoto sa inyo, Senator Tolentino. Walang iya no? Walang iya magtanong no? Marami pong ayaw sa inyo, Senator Tolentino. Ano ba posisyon mo? Alin ka ba dumating? Yung impeachment will be approached in a manner befitting a lawyer. Siguro kung ano yung alam niyo, unang turo sa amin sa Congress yan ay never discuss a case. Never discuss the merits of a fourth cut. Lalo kung judge ka. Hindi po ako abogado ng judge ako. So, tingnan niyo na lang po siguro kung papaano dyan kikilos si Senator Tolentino. It will be based on the facts, Yun. the evidence, and the law. Bakit yung mga tanong, Sir?
nagbigay na ng mga opinion. Katulad ni Bato de la Rosa, ni Palagay ko hindi sila nagloob. Ayan, titignan nyo daw po ang merits ng pinasa ng impeachment. Na, tama naman yun, hindi katulad ni Robin Padilla. Pipigilan natin ang impeachment. Alam nyo mga libag, mga karayuma, si Tol Tolentino po, tandaan nyo, siya ang lumalaban ngayon sa China. Hindi lang ngayong issue na to. Noon pa man, si Tol Tolentino na po ang lumalaban sa China. At yun nireact nga natin na nakaraan, ang sabi niya, di ba? Huwag natin daanin sa emosyon ang pagkatapon ni Duterte sa ICC. Daanin po natin ito sa legal na basihan. Kaya ako, hindi ko sinasabi sa inyo na si Tolentino ay iboto nyo. Pero para sa akin, alam ko yung naiisip nyo, pero para sa akin, karapat dapat si Tolentino sa mga pinakita niya noon nga hanggang ngayon. Nung pinakita niya noon, kasi nga parang si Tolentino, ayaw niya na magkaroon ng masyadong political issue sa iba't ibang presidente. Ang gusto niya lang magtrabaho, ang gusto niya lang talaga yung mas lamang ang kapakinabangan ng Pilipino, katulad nga netong kapakinabangan niya sa West Philippine Sea natin. 'Di ba? Kayo po ang magdesisyon, pero para sa akin, para sa akin, West Philippine Sea, may punto siya sa akin. May punto siya sa akin. Yun po ang sinasabi ko sa inyo. Tuloy natin. Bilangin mo yung naging lawyer sa region natin, Atty. Joker Arroyo. Hindi siguro magsasalita yun. Correct. Atty. Olroco. Atty. Tekla San Andres Sica. Saladresina. Atty. ang Dominador Itona. Ang panlima po si Atty. Tolentino. Yung apat pong yun ay hindi po magsasalita. Correct. Dahil nakurado po sila. Ayan, tsaka kung titignan niyo po yung background niya, ibang klase rin po ang mga attorney rin po. Tsaka mapapansin niyo po, eto pong mga oy, Tol, Mabs TV, Tol. Shout out, Tol, Mabs TV. Mapapansin niyo po, etong mga alyansa, may plataforma po. Nakikita niyo naman po at naririnig niyo, may plataforma sila. Hindi po to katulad ng padapa. Wala pong plataforma, puro drama. Ha? Huwag po natin kalimutan yon. Kailangan natin sa mga senador ngayon may plataforma. Hindi, idol ko yan, bayani ka na, digong. Pusang ama, Robin Padilla. Ayan po ha, Tol Tolentino, iniisa-isa ko na sa inyo. Siyempre, eto, alam ko, iboboto nyo to. Oh. Alam ko, iboboto nyo to. Kalokohan na lang pag hindi nyo to binoto. Abibinay po. Ayan, kalokohan nyo na lang, napakatanga nyo kung hindi nyo iboboto to. Ang tanga-tanga nyo. Seryoso, napakatanga nyo na lang kung hindi nyo iboboto si Abby Binay. Sa totoo lang po. Oo. Kasi nung nakilala ko to, grabe. Ang dami pala niyang accomplishment. 'Di ba? Ang dami niyang accomplishment. Halos kapantay ng accomplishment ng tatay niya. Napakagrabe po. Heto po, Abby Binay, pakinggan nyo. Abby Binay pushes for stronger preventive healthcare. Tandaan nyo po, ang mga Binay po ang nagpauso po ng libre edukasyon. Meron ka pang bag, meron ka pang notebook, libre pa yung eskwelahan mo. Ganun po sa Makati. Libre po. May pajama ka pa, may uniform ka pa. Yan po ang plataforma. Yan po ang dapat na senador. Pag ginaya din sa Makati ang kapag birthday ng matatandang katulad nyo, libre sine, libre cake.
Sa Makati po nag-umpisa yan sa mga Binay. Libre sine ng matatandang katulad nyo. Libre po ang cake sa matatandang katulad nyo. At regarding po, pag nagkasakit kayo, libre rin po ang ospital. Ganun po sa Makati. Di ba, Melody? Ayan o, si Melody Takulao, Makati, libre ospital. At saka yung ano po nila, yung City Hall ng Makati, although masikip yung paligid, para pong building ng Ayala. Di ba? Parang building ng Ayala ang Makati City Hall. Napakaganda po. Oh, ang linis pa. Ginaya lang yan ng ibang syudad. At ngayong syudad na nga po ngayon, nangunguna ay kay Vico Soto. Susunod, tatalakayin natin yan. Oh. Grabe po ang Makati, napakaganda. Kaya ito po, babasahin ko lang sa inyo kay Abby Binay. Makati Mayor and Senatorial Candidate Abby Binay. Yan. Emphasize the importance of preventive healthcare programs in improving the quality of life for Filipinos, regardless of socioeconomic background. I will advocate for better preventive healthcare in the Senate. I believe preventive healthcare is more important because it's cost much less than treating a more serious illness. She urged Congress to prioritize funding for preventive healthcare program as well as the modernization and expansion of public health facilities across the countries. We must prioritize budgetary allocation, additional doctors, and primary care facilities that can provide free services to all citizens, even those in far-flung communities, she added. Kumbaga nakapokus po si Ma'am Abby Binay sa preventive healthcare. Ibig sabihin, prevention. Ibig sabihin, kailangan po natin ng maraming doktor. Kailangan po natin ng maraming medical facilities in order kailangan po natin ng maraming doctors, maraming medical facilities in order to prevent the illness to be be a problematic one. Yan po ang endorse ni Abby Binay. With pre-consultations, laboratory, and diagnostic services and medicines, citizens won't hesitate to go for a checkup, whether they have symptoms or not. Tama nga po. Kapag free po ang consultation, free po ang laboratory, free po ang diagnostic, hindi po tatanggi dyan ng ating mga mahihirap na kababayan. Ayun po kasi kinakatanggihan nila eh. Pangkakain na lang nila, pagpapacheck up pa. Ang check up po mababa, 2,000. Pag buong katawan po, 3,500, 5,000. Lahat-lahat na po yun. Eh, pangkakain na lang yun ng ating mga kababayan. Diba? Kaya napakagaling talaga nito. Huwag nyo rin kakalimutan to, Abby Binay. Mama Abby Binay, baka naman. Kaya po, huwag nating kalimutan ang alyansang may plataporma. Dito po tayo mga kaibigan sa alyansang may plataporma, hindi katulad ng padapang grupo na puro drama.
Okay, dumako naman tayo dito. Eto na naman po, bumabalik na naman po ang tanimbala na dulot po ng mga alipores ng mga Duterte. Bumabalik na naman po. Natatandaan nyo po yung kay Noy Noy nagkarat ang tanimbala. Tinanim po yan ng mga Duterte dahil patakbo sila ng presidente para masabi na sila ay gagawa. Nagtanim ng propaganda. Ngayon naman po ginagamit ang mga tanimbala na naman, tanim propaganda para sa ating presidente para hindi po makasulong ang administrasyon Marcos. May sindikatong nasa likod ng tanimbala sa NAIA. Isa nga si Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa mga nagsabi nito. Pero kahit dined man ang palasyo, hindi pa rin natinag ang alkalde. May binitawan pa siyang hamon kay Pinoy tungkol sa modus. Narito po ang report. Ayan po yung kasagsagan po ng Pinoy administration kasi po uso na naman po ang tanimbala ngayon. Umabot na naman dito sa Marcos administration. Ang galing. Mga plantang ebidensya, plantang propaganda ng mga Duterte to. Ginawa na nila kay Pinoy to. Ngayon po, ginagawa nila ngayon. Hindi pa rin sila nagsasawa. Sila ang pinakamagaling sa propaganda. Ginagawa nila kay Bongbong Marcos. Sarado ng PNP Aviation Security Group si Nympha Fontamillas nang sumailalim sa inquest proceedings matapos makitaan ng 9mm caliber pistol na bala ang kanyang bagahe sa NAIA Terminal 1 noong linggo. Ayan yung punit passport, di ba? Yung punit passport. Tama. Sige, tatalakayin natin minsan. Ito munang tanimbala. Isa-isa lang. May nakalaban. Okay? Security Group si Nympha Fontamillas nang sumailalim sa inquest proceedings matapos makitaan ng 9mm caliber pistol na bala ang kanyang bagahe sa NAIA Terminal 1 noong linggo. Tumangging humarap sa kamera si Lola Nympha pero marin niyang itinanggi na sa kanya ang bala. Giit naman ng otoridad, nakalak pa raw ang bagat na katahi ang zipper ng outside pocket nito kaya imposibleng mataniman ng bala. Ang abogado din ng Lola ang nagbukas ng bulsa at dito umano nakita ang bala. Sa kabila nito, hindi kinagat ng Malacanang ang balita may sindikato o grupo na nasa likod nito. These are assumptions that we need to validate. What media is reporting is only a slew. That's why the president wants to cast a wide net. Let's look at the entire picture. Nauna nang sinabi ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte na isang sindikato ang may pakana ng modus. Kung siya nga raw ang masusunod, ipapalunok niya mga makukuhang bala sa mga sangkot na airport official. Pero kahapon, hinamon na ni Duterte si Pinoy na sibakin na ang lahat ng dawit sa modus. The President should order the relief of... Kita mo mayor yan, pumapapel na kasi nga patakbo siya eh. Patakbo siya, doon tayo binudol ni Digong. Napansin nyo? Tanimbala pumapapel. Tanimbala pumapapel. Yung smuggled ng rice umatin pa sa Senate hearing, magmumura lang. Wala mamulalain sa ano na yan, sa video nila, sa video. all officials and employees connected diha sa kaap o diha sa Aviation Command, including kana mga porter services o ang mga driver. Kay kanitanan dili ni mahitabo og walay konsabo. There has to be a conspiracy of the porters and the drivers and the police. Kaya ang makinabang man ane ang mudakop ang policeman, di man ang mga porter o drivers. Sa halip, ay ipalit na lang ang mga militar at pulis probinsya sa pagbabantay sa NAIA. Pero ayon sa MIAA, hindi... Ayan po Eto po babasahin ko rin po sa inyo ang sinabi ni Mami Peng sa kanyang research. Ayan, pakita ko lang po sa inyo ang research ni Mami Peng. Ayan, ito.
Tanimbala noon ginagamit ni Duterte laban kay Pinoy, ngayon kay Marcos na. Naalala nyo ba ang tanimbala scam noong panahon ni Pinoy? No, ginamit ito noon ng kampo ni Duterte bilang ebidensya na palpak ang gobyerno. Diba? Tama nga naman. Ang narrative noon, pabayaan nyo si Pinoy, puro kapalpakan. Pag si Duterte ang naupo, walang tanimbala. Walang kalokohan. Ginagamit itong propaganda para manalo sa 2016. Pinatamaan ng administrasyon ni Pinoy, pinabango ang imahe ni Digong. Ngayon, bumabalik ang tanimbala sa panahon ni BBM. At sino ba may hawak ngayon ng mga ahensya sa likod ng NAIA? Sino ba ang may interes sa pagpapahiya kay Marcos Jr.? Muli, tanong ng bayan, kung ginagamit nyo ang tanimbala noon para gabayin ng isang pangulo, sino ang ngayon ang gusto nyong pabagsakin? Hi friends and not friends and not friends. Tandaan po natin, gusto lang natin manawagan sa kaalyado ng mga Duterte na nandiyan pa sa mga otoridad. Hello, gumising na kayo. Dahil hindi magtatagumpay ang plano yung pabagsakin yung gobyerno. Kahit meron pa kayong tanim Armalite, alam na namin yan. Ha? Kahit anong gawin nyo, hindi nyo na mapapabagsak ang gobyerno. May tanim Armalite pa kayo, pesteng yawa. Ayan po ang tanimbala. Yan po, walang kaduda-duda. Galawang Duterte yan. Walang kaduda-duda. At mamaya papakita ko sa inyo, ginagaya ni Sara ang galawan ng kanyang ama. Ang pangit ng propaganda nyo. Pwe! Kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mga bayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa